So today, sasagutin natin ang tanong, bakit ka intimidating? So we have 4 groups. So alam ko nakapili ka na. So tingnan natin. And this is a general tarot card reading. Take what resonate and leave the rest. So start tayo sa iyo. Group number 1. Okay, so ang napili mo si Emperor. Isa kang tao na maganda ang reputasyon mo. Authoritative. Kung lalaki ka, strong, fatherly figure ka sa mga anak mo or strong, masculine figure ka sa partner mo. Kung babae ka, feminine energy ka sa reading, then malakas ang masculine energy mo. Very responsible kang person. Kung feminine ka and emperor ka ni-represent, very intimidating. Anong example nito? Ito yung mga babae na kaya yung trabaho ng mga lalaki. Pwede mo tingnan ganon. Physically strong. So sa gym, ito yung mga babaeng kaya magbuhat ng mabibigat. Or sa basketball, ito yung mga babaeng nagsislam dunk. Or naglalaro ng mga sport na pang lalaki. And Emperor, more on material success. So expected ko, mga nagpunta dito, very influential, authoritative, very responsible, mapababae, mapalalaki. Kaya mo yung trabaho. Parang hindi ka napapagod. Meron ka self-discipline. Malakas ang self-control. Very intimidating yung mga tao na discipline and mataas ang self-control. Marami kang skill and talent, determinado. Sa physical na tsura mo, most likely, matapang ang eyes mo or maganda ang posture ng katawan mo. Possible, marami dito matatangkad. May possibility lang, matatangkad na tao. Kung babae, very elegant. Pwede mo tingnan na maganda ka maglakad. May power sa pagsasalita mo. And obvious na successful kang tao. Kung pupunta tayo sa father figure, possible, marami dito, very influential ang tatay mo sa'yo. Or influential ang tatay mo sa society. Maganda reputation ng tatay mo. Meron ka rin possible authoritative na tatay. Maganda reputation ng tatay mo. So pag nababanggit pangalan ng tatay mo, majority sa inyo, maganda sinasabi ng tao sa tatay mo. Pwede nagbana ka sa tatay mo ng pagiging successful, determinado. Isa kang great captain. Kung ano meaning ng captain sa'yo, pwedeng captain ka ng isang team or captain ka ng isang boat. Pwede ka na sa barko. Or leader ka, boss, supervisor, manager, team leader. Lahat ng leader papasok dito. Pasok mga leaders. Kulit ako tarot reader. May chika ako Doon sa isang video na popost ko sa YouTube. Nakataw sinabi ko doon. Pasok mga gamers. Bakit tayo sa sinasabi ko? So, isa kang tao na kayang mag-handle ng maraming tao. Emperor. Pwede mo kasi talaga siyang tingnan literal na emperor sa isang kingdom. Literal na emperor. So, anong klaseng tao ba si emperor? Just imagine. Isang tao na hindi mo masyado nakikita. Maingat siya sa pagbibigay opinion. Big picture thinking siya. So, hindi lang siya nag-iisip pang sarili niya, pang kalahatan. Emperor marami siyang ideya na ipinapasa sa iba. Magaling siya mag-strategize. So, kung ano mang meron na resources dito, mga magagamit dito, gagamitin niya na maayos. Kung sa bahay to, then isa kang tao na nagagamit mo lahat ng meron ka sa buhay mo para magtagumpay ka. Intimidating ka kasi nag-excel ka sa lahat ng bagay. Sa maraming bagay. So, very successful kang person. Pwede ka maging leader. Kung leader ka, then talagang para sa'yo itong group na to. Group 1. Hindi ka takot ilagay yung sarili mo sa unahan. Alam mo yon, hindi ka takot ilagay yung sarili mo sa posisyon na mabigat ang responsibility mo. Mahirap kasi yun O aminin natin, patayuin ko si Emperor sa guitar reading. So ano sinasabi ko kanina? Mahirap ilagay yung sarili mo sa posisyon na marami ka responsibility. Mas madali magtago sa background. Mahirap pag-stand up at i-promote mo yung sarili mo as emperor. Pero, intimidating ka kasi gusto mo talaga siya Gusto mo maging captain, gusto mo maging leader, gumagawa ka talaga ng paraan para makita ka ng mga tao sa paligid mo
At papansin ka nila na isa kang magaling na leader. So, nagbo-volunteer ka, proactive ka. Pag sinabi ng boss mo, ano sagot dito? Nakatas ng dalawang kamay. Pwede mong tingnan ganon. Or pag ikaw nabigyan ng pagkakataon na makapagsalita sa unahan, talagang bigay todo. Kasi, kung mataas ang pangarap mo, kailangan mo talagang ipakita sa tao. Prove it to yourself din. Patunayan mo sa sarili mo na kaya mo yun. Wala ko dito. Ito, Saturn, sa 7th house, zodiac sign na Sagittarius. So, pag Sagittarius pumunta sa 7th house, very responsible. Mataas ang sense of responsibility ng isang tao at commitment. So, very mature. Saturn kasi, pwede mo siyang tingnan na stricto, parang striktong planet. Saturn. So, Saturn sa 7th house, sa Sagittarius. So, ba't ka intimidating? Pagdating sa relationship, very mature ka. Gusto mo yung stable partnership. Long-term commitment. So, pag pumasok ka sa isang relasyon, nandun ka talaga pang matagalan. Mas pinipili mo maging practical pagdating sa partnership. Kahit saan, partnership, relationship. So, may possibility, marami dito, matagalan ka sa pagkakaroon ng relasyon. Pero once nagkaroon ka ng karelasyon, loyal ka, stable partner ka, magtatagal yung relasyon. So, very intimidating ka kasi pwedeng choosy sa partner, talagang pinipili ang partner. Pero pag nakapili, mag-stand sa tabi ng partner niya kahit anong mangyari. And, willing ka makipag-compromise kung kailangan. Very practical pagdating sa mga businesses, sa mga collaboration. So, hindi ka emotional. Pag gumagawa ng bibigat na desisyon, bilang leader, hindi ka napadadala ng emosyon basta-basta. Maingat ka sa pagbuo ng mga connections sa mga tao. So, kinikilala mo talaga yung mga tao. Ini-evaluate mo sila. Kung sino yung potential na pwede mo maging kasama sa trabaho. Pwede mo tingnan to na para ka talaga emperor. Hindi ka basta nag-a-assign ng isang tao as general. Kinikilala mo talaga yung tao. So, ang intimidation dito, bakit ka intimidating, nanggagaling sa physical na itsura mo. Pwedeng matapang talaga ang dating mo. Or napakaseryoso mong tingnan. Pwede rin nanggagaling sa position mo, dahil meron kang leadership position. Position of power. Pwede nanggagaling din to sa partner mo, kung babae ka. Meron kang strong, masculine na partner. Malakas, matangkad. Yun. And leader na partner. So, kung let's say, malit kang babae, pero yung partner mo, parang higante. Then, very intimidating ka, diba? Di ka pa yung awayin. Nakatakot eh. Mapangiti lang kita. Parang mga tipo na, malit ka babae, may partner ka, pag inaaway ka, sumbong kita sa partner ko. Intimidating ka kasi nakatakot yung partner mo. Pwede din kung wala kang partner, babae ka, intimidating ka kasi nakakatakot yung tatay mo. Baka tatay mo general. Or isang very influential na masculine. So may something na nakaka-intimidate na masculine. Pwede ikaw, sa energy mo, or tatay, or partner mo yon. Kahit pagpili ng partner, pinagpilian mo talaga. And may possibility din ng very responsible kang person. Ang intimidation ang gagaling sa klase ng personality meron ka, yung personality mo na nakikita ng tao, and yung success na meron ka. So, pwedeng pumasok dito yung mga lawyer. Yan. Mga lawyer, mga diplomat, mga business consultant. Lahat ng consultant nandito na rin. Mga general, mga politician, mga manager, mga specialist, analyst, researcher. So, meron ka magandang trabaho. So, maganda ang klase ng trabaho mo. Possible, ang intimidation ang gagaling din sa klase ng trabaho meron ka. So, I think all good na tayo dito, Group 1. Thank you everyone for being here. Sana kuha may messages na para sa'yo. And punta na ako sa next group. Welcome to your reading Group 2. So, back tayo sa topic. Bakit ka intimidating? This is a general tarot card reading. Take what resonate and leave the rest. So, Group 2, napili mo si The Star. Isa nang gagaling intimidation sa'yo. Para kasing galing ka sa isang mabigat na sitwasyon and then nagawa mo yon into a positive experience para sa'yo. Parang pinapakita ng card na to na isa kang tao na comfortable ka sa sarili mo.
comfortable ka sa sitwasyon dumarating sa buhay mo. Kung ano ibigay sa'yo ng kapalaran, pangit or maganda, nagagamit mo sa maganda para sa'yo. Kaya mong mag-transmute ng energy. Ibig sabihin nito, pag negative yung nangyari sa life mo, chine-channel mo yung negative and then parang ginagawa mo siyang positive. Lahat ng dumarating sa life mo, nagagawa mo siyang either parang blessing sa'yo or blessing in disguise. Very creative. Parang hindi nauubos ang resources mo sa isip. Imagination mo malawak. So like example, kung isa kang influencer, isa kang social media influencer or nasa social media, napapansin ng tao na hindi nauubos yung ideya mo. Kung sa mga videos, parang ang dami mo naiisip. Kung sa mga pagsusulat, ang dami mo nasusulat. Kung sa school, ganito din. Sa mga project, lumalabas yung creativity mo. So, parang balloon ng creativity. Hindi nauubos. Si The Star kasi, parang sumasalok siya ng tubig sa parang isang balon. Pwede mo tingnan ganon. So, very creative ka. Ang maganda sa'yo, nagagamit mo lahat na meron sa buhay mo. China-channel mo siya into art. Na-intimidate yung mga tao. Lahat nagagawa mong content. Like say for example, isa kang vlogger or isa kang content creator. Nagagawa mong content yung pagkain mo, pamamasyal mo, pag-usap mo, iba paglalaro mo. Parang lahat pwede mong gawing content. Nalalagyan mo siya ng kakaibang twist, kakaibang spin. Napapansin mga tao, marami kang connection. Connected ka sa maraming tao. Yung net worth mo, nakikita sa dami ng mga quality friends na meron ka. So, kung sa office, marami kang kakilala na mga matataas ang posisyon or sa iba-ibang department. Kung sa school, connected ka sa iba't ibang mga klase ng tao sa school and marami sa kaklose mo, mga professor. Yung star, ginagamit to sa sa interview. Ang sabihin ko lang sa inyo. Kasi pag-usapan natin, baka magpapa-interview ka bukas para pumasok ka. Star method sa interview. Star method kasi parang isa siyang paraan ng pagsagot sa interview. Pwede mo siyang tingnan ganon. So, parang situation, task, action, result. Or ano yung sitwasyon, ano yung dapat gawin, ano yung ginawa mo, ano resulta. So, kung magpapa-interview ka sa trabaho, best gamitin mo star method. So, pwede isa ka magaling na interviewer. Kung ikaw naman ay pumapasok sa mga interview, lagi kang pumapasa. Kasi alam mo to star method kabisado mo na to Ano yung sitwasyon? Ano yung kailangan gawin? Ano yung ginawa ko? Ma-action na ginawa ko, ano resulta? Pwede mo siyang tingnan na kaka-intimidate ka kasi parang very easy lang sa'yo mga interview process or pag-apply sa mga trabaho. Very easy lang din sa'yo sumagot ng mahirap na tanong. Kasi very creative ang mind mo. Possible meron kang beautiful mind. So, nanggagaling sa mind mo yung mga kung ano-anong creativity. Pwede mo tingnan ganon. And possible din na magaling ka sa mga interview talaga. Kung isa kang podcaster, then nakaka-intimidate ka kasi parang alam mo ang itatanong, kailan itatanong, at kanino dapat itanong ang mga tanong na ito. Pwedeng napakagaganda ng mga tinatanong mo sa mga guest. Kung naman isa kang content creator, then nasasagot mo yung mga tanong ng tao sa pamamagitan ng videos na napaka-enjoyable panoorin. Marami lang nagpunta dito sa group number 2, content creator ka. Intimidating ka kasi parang gumawa ka sarili mong pangalan, sa sarili mong style, sarili mong paraan, na hindi basta-basta makukopya ng iba. Pwede mong tingnan gano'n. Merong something unique sa ginagawa mo. Kung gagayahin ng iba, pwede naman nilang gayahin. Kasi, pwede mong tingnan lahat naman ng tayong tao. Natututo tayo sa imitation. Ang maganda dito sa energy mo, ginaya mo, then binigyan mo ng sarili mong twist. Sarili mong kulay. Pwede mong tingnan ganon. Binigyan mo ng sarili mong style, trademark. Pwede din connected ka sa purpose mo. Kasi si The Star, pwede mo siyang tingnan sa tarot card as the North Star. Yung North Star mo, yung star na sinusundan mo. So, nakaka-intimidate ka kasi para may sinusundan kang North Star. Kung yung ibang mga tao, hindi alam kung saan pupunta, anong gagawin sa buhay, ikaw parang alam mong gagawin mo and dire-diretso ka sa pangarap mo. And parang walang hahadlang sa gusto mo. Ilagay ko doon. Kung sa health to pupunta, na-intimidate ang mga tao kasi parang hindi ka tumatanda.
Pwede mo tingnan ganon. Forever young. Forever young. Tu, 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 tu. Napagiti ko lang kayo guys. Favorite ko din yung song sa Blackpink. Forever young. Tumatanda naman tayo. Pero yung energy mo kasi hindi tumatanda. Pwede mo tingnan ganon. Kahit anong edad mo, yung pure na energy na doon pa rin. Yung magandang energy na doon pa rin. So parang hindi ka nabibigatan sa pagsubok ng buhay. Kasi may mga tao na parang sobrang dami pinagdadaanan. Nakikita na rin sa mukha. Pwede mo tingnan ganon. Yung stress na punta sa mukha. Yung sa'yo parang hindi halata eh. Galing ka magdala ng problema. Kahit gaano kabigat ang problema mo sa buhay, hindi halata. Hindi nahahalata ng tao na dumadaan ka sa pagsubok. So hindi nila alam kung kailan ka ba may problema or kailan wala. Kasi parang wala kang problema. Magaling ka magdala ng problema. Magaling ka mag-handle ng emosyon. Kung nagkakasakit ka, mabilis kang gumagaling. Kaya very intimidating. Para isang tao na mabilis mag-bounce back. Pag nabigo, bangon agad. Pag nagkamalit, tuloy agad. Mabilis kang bumalik sa normal na kondisyon mo. So kapag nawala ka sa circulation, let's say na sisira ang mood mo, parang ilang segundo lang back to normal ka na ulit. Hindi ka nag-hysterical. Kung nagagalit ka, mabilis ka mag-cool down, mabilis bumalik. Na-handle mo emotion mo maayos. Sana kuha may messages na para sa'yo. Tingnan natin to. Jupiter, nasa 7th house, sa zodiac sign na Capricorn. So kapag yung Jupiter, pumunta siya sa 7th house, pwede mo siyang tingnan, yung taong yon matalino, healthy, malakas ng katawan, and meron siyang self-respect, mataas. So may possibility na kung ano narating ng tatay mo, malampasan mo pa. Pwede mo siyang tingnan ganon. Or maging best ka sa family. Best person sa family. Pag sinabing best sa family, pwede mahigitan mo yung mga tao sa family mo. Pagdating sa pagkita ng pera, pagiging matagumpay na tao, pwede mo tingnan to na ito yung tao sa family na magiging multi-millionaire. Kakaiba ha, baka i-times something sinasabi ko ha. Mapagiti ko lang kayo. May possibility din na magkaroon ka ng swerte sa mga women, babae, or sa pag-aasawa. So, dito pupunta yung makapag-asawa ka ng soulmate na very interesting and isang kilalang person or maganda ang pinanggalingan. Very religious and pwede makilala. So, pwede kang makilala kasi maganda yung mga qualities mo as a person. Kung naman sa work to, sa business, maganda ang skill set mo. Very skillful kang tao. And very spiritual. Proud ka sa narating mo. Meron ka strong political views. Meron ka mga strong opinion. At the same time, mabait ka at pinipilit mong gawin ng tama. Jupiter kasi, pwede mo siyang tingnan as the guru sa astrology. Spiritual ang dating ng Jupiter na planet. So, yung Jupiter, always pipilitin niya gawin yung mabuti para sa kabubuti ng lahat. Pwede mong tingnan na ganon. So, pag Jupiter pumunta sa 7th house, sa zodiac sign na Capricorn, very generous kang person. Hardworking, masipag. So, may tendency na matalo mo ang kalaban mo. Kasi Capricorn ang nandito. So, yung energy ng Capricorn, malakas. Ako kasi Capricorn rising. So, ang napapansin ko sa Capricorn, very hardworking talaga. May obsession minsan. Obsessive tendency. Na pwede mo ang gamitin yon sa pagiging successful. Kung isa kang Capricorn or Earth sign, maintindihan mo sabi ko, ang mga Capricorn, goal-getters talaga, energy. Nagkaroon ka ng mga maraming tao na sumusuporta sa'yo. So, intimidating ka. Kasi para ka the star. Ikaw yung star of the show. So, nakaka-intimidate sa ibang tao. Kasi, meron ka spotlight. So, I think all good na tayo, group number 2. Thank you everyone for being here. Sana kuha may messages na para sa'yo. And punta na ako sa next group. Welcome back, group number 3. So, napili mo, 10 of Swords. So, bakit ka intimidating? Minor arcana to, 10 of Swords.
So, anong ibig sabihin ng Ten of Swords sa tarot card? Ang Ten of Swords sa tarot card, medyo mahirap siyang card eh. Ibig sabihin nito, marami ka pinagdaanan sa buhay mo na nakakatakot, nakakainis. So, ang mga sample nito, na-betray ka ng taong love mo. Marami kang backstabber, may mga tao na nagsasalita sa likod mo. Pwede din to na bigla ka nalang tinanggal sa trabaho, alam mo yon, bigla nasira yung kontrata mo, or nasira yung relasyon mo. Parang medyo mahirap siya na card. Pwedeng dumaan ka sa mga breakup, alam mo yon, or separation sa partner, divorce, annulment, kung ano-ano. Ito yung mga sample nito. Nakaramdam ka ng ganitong pakiramdam. Na yung taong love mo, sa pinakamasakit kasing salita na ayokong banggitin, iniiwasan kong sabihin, na-trider ka. Pero sige, doon tayo sa na-trider ka. Parang tinrider ka ng partner mo. Pwede mo siyang tingnan na nagmahal ka, pero niloko ka ng partner mo, or nagmahal ka, pero tinrider ka niya. Binigo ka ng isang taong mahal mo. Pwede mo siyang tingnan ganon. Nabigo ka ng isang taong mahal mo. So, dumaan ka sa dark night of the soul. So, ba't ka intimidating? Parang wala na makapag-break ng spirit mo. Para marami sa kinakatakutan mo, naranasan mo na. Pag naka-experience ka ng mga nakakatakot na bagay sa life mo, naharap mo yung worst fear mo, dahil lahat ng darating sa life mo, magiging very easy na sa'yo. Kung dumating sa point ng life mo, pumunta ka sa lowest moment ng life mo, at nakabangon ka doon, yung self-confidence mo napakataas na alam mo sa sarili mo. Kung maulit yon, mapunta ka sa ganung sitwasyon, alam mo ang daan palabas. Kasi hindi yun bago sa'yo. So, let's say, nagkaroon ka ng major heartbreak sa isang person, hindi ka takot masaktan sa love. Kasi na-experience mo na eh. So, nakaka-intimidate ka kasi mataas ang tolerance mo sa pain. Dahil sa mga pinagdaanan mo. And hindi ka talaga papatalo. So, kahit ano pang nangyari, kahit nakapunta ka sa pinakapangit na sitwasyon, nagagawan mo ng paraan na makabalik sa taas or ayusin ang buhay mo. So, nakaka-intimidate ka dahil kaya mong tiisin, magtiis, at huwag mawala ng pag-asa. Parang nandito yung mga tao na taga hindi tumitigil. Pwede mo tingnan gano'n. Nakaka-intimidate ka kasi kahit ilang beses kang i-down, hindi ka tumitigil. Let's say, ilang beses ka nag-apply ng trabaho, pero di ka natatanggap, hindi ka pa rin tumitigil. Or let's say, mayroon ka taong mahal, love mo siya, at hindi naman nangyayaring gusto mo, hindi ka pa rin tumitigil sa pagmamahal sa taong yon. Kung naman sa promotion, ilang beses kang hindi tinanggap sa promotion, hindi ka tumitigil para mag-apply sa promotion. Kung naman sa pagkita ng pera, at ilang beses ka simulan negosyo at hindi siya naging successful, hindi ka tumitigil na mag-try. So, yung konti-konti mga failure or mabibigat na failure, hindi siya nakaka-apekto sa'yo. Unbothered ang energy mo. Parang, hindi ka na natatamaan ng mga ganon. Kung naman sa hate ito, let's say social media, hindi ka na nasasaktan sa mga sinasabi ng tao. Very intimidating ka kasi ang hirap mong i-trigger. Dahil emotionally intelligent ka. Kung dumaan ka na sa matinding pagsubok ng buhay at hinarap mo talaga yung takot mo, then magiging ka resilient, mature, and strong na person. So nakita ka ng mga tao na parang hindi ka nasasaktan sa mga masasakit na salita. Or kung nasasaktan ka man, kaya mo talagang i-handle yung pain. Kung dumaan ka sa matinding pagsubok, like yung mga problema talaga, let's say, connect sa health, nakita mga tao na parang baliwala. Lumaban ka talaga sa pagsubok na ito. So, imagine mo yung card. Kinuha ka na isang malaking ibon. Kung nasa gato ka sitwasyon, anong gagawin mo? Diba? Pwedeng very intimidating ka kasi alam mo paraan kung paano makawala dito. Kung dumating man sa moment na trap ka, then alam mo paraan paano makawala. Ang pinaka-possible na pwedeng example nito, bigyan kita sa sample nito. Pero hindi naman ako nagpe-predict. Always naman sinasabi ko sa mga reading ko, hindi ako nagpe-predict. So, kung ano mang banggitin ko dito, at nag-resonate sa'yo, most likely, nangyari na sa'yo. Kung hindi nangyari sa'yo, wag mo i-claim. O, ano ka lang yun, disclaimer. Hindi ako nagpe-predict eh. Bibigyan lang kita ng sample para maintindihan mo kung itong grupo na para sa'yo. Like example, may mga kababayan tayo na nag-a-apply ng trabaho sa ibang bansa. So,
at one point may napanood ako na parang nag-apply silang trabaho sa ibang bansa as parang mga customer service representative. Pero nag-end up sila sa ibang lugar, sa ibang bansa, ang trabaho nila para mga scammer. May pagka-scammer ang dating nila. At pag hindi sila nagtrabaho, sasaktan sila doon. So, ganun katinding dark night of the soul ang dadating. Parang, yun yung lowest point. Na hindi yun ang plano mo. Napunta ka sa ganung sitwasyon. Anong gagawin mo? So, ano nangyari sa mga kababayan natin? Nagsuffer sila ng ilang buwan. Nagtiis sila. So, ang hirap ng pinagdaanan nila. Yung iba nasaktan physically. Yung iba nahirapan. Yung iba nagbayan. Hindi lang kababayan natin. Kahit ibang foreigners, dumaan din. May mga kasama din sila ibang lahi doon. So maraming tao, iba't ibang kultura, nagsama-sama doon dahil naloko sila. Parang pwede mo tingnan ganon. So yung mga kababayan natin, very resilient. Habang nandun sila sa nakaka-stress na sitwasyon na alam nila na sasaktan sila pag hindi nila sinunod, nag-iisip pa rin sila ng paraan paano sila makakaalis, makakatakas doon. Dahil magagaling talaga ang mga Pilipino. Pwede mo sabihin ng Pilipino, madiskarte talaga. Hindi rin tumitigil. Kumbaga, kahit nasa ganung sitwasyon, hindi rin papayag na hindi makatakas sa ganung pangit na sitwasyon. Nakagawa silang paraan. So, nakagawa ng paraan yung ibang Pilipino na makaalis doon, makahingi ng tulong, and then dahil sa ginawa nila, natulungan pa nila yung iba nandun na trap. So, na-rescue parang ganon. Pwede mong tingnan na ganyan. Naka-experience ka na nag-rescue ka ng tao or ikaw ni-rescue ng tao. At dahil sa action ng pag-rescue, naintindihan mo na basta lumaban ka lang, huwag kang susuko, kaya mo yon. So, intimidating ka kasi possible meron ka experience na ganito. Na pag sinabi mo, kunento mo sa ibang tao, isipin nila, paano mo na nalampasan yun? Napakahirap ng sitwasyon na ganon. Hindi mo gusto yung mapunta sa ganong sitwasyon. Or pwede din dito yung mga magulang na nagkaroon ng problema sa mga anak nila, or yung mga dumaan sa mga matitinding pagsubok talaga ng buhay. Yung nakaka-apekto na sa mental health mo, pwede mo tingnan na ganon. So, intimidating ka kasi nagawa mo tulungan sarili mo makarecover. Mentally, emotionally. Kailangan mo ng rest and recovery sa ganong sitwasyon na traumatic. Diba? Parang hindi naman yun ang pinunta nila sa abroad. Then, pagdating nila doon, iba yung nangyari. So, ba't ka intimidating? Hindi ka natatakot na gawin ang tama. Ipilit ang tama. Kung may nakakalaban ka malaking ibon na to, kung ano to, hindi ka takot na labanan ito. Kung lumalaban ka sa mga taong very influential, merong authority, pwede mo tingnan ganon. At nasa tama ka, hindi ka takot lumaban dahil nasa tama ka. Nandito papasok yung mga advocate na energy, yung mga nagpo-protesta. May takot na nararamdaman ng mga tao sa'yo kasi parang ano pa kaya yung bagay na pwede makapagpa-down sa'yo kung galing ka na sa down, nakaka-down na pangyayari sa buhay mo. Sun sa 6th house, sa zodiac sign Aquarius. So, pag yung sun nasa Aquarius, ang ibig sabihin nito, meron ka magandang mix. Parang contradiction kasi siya eh. Sun in Aquarius parang nagkokontra yung ugali. Pwede mo tingnan siya na naka-intimidate ka kasi kaya mo makisama sa maraming tao at the same time kaya mo mag-isa. Extreme. Let's say, all good ka makisama sa maraming tao and all good ka din talaga mag-isa. Gusto mo mag-travel or nagta-travel ka sa maraming lugar pero gusto mo din nagre-relax sa bahay. Friendly ka, marami kang friends, pero detached and reserved. Alam mo, parang ako itong dinidescribe. Just kidding. Ayusin ko nga ito. Bothered ako sa channeling dito. Pangiti ko lang kayo. Ayusin ko nga ito. Ayusin ko to. Dito sa energy na to, parang dinidescribe ko sarili ko. Kasi kaya ko to. Ako lang, parang ako eh. Scientific and artistic ka na magkasabay. Ako talaga to. May tendency na yung career mo, parang mixture siya. Anong ibig ko sabihin dito? Sun in Aquarius to Yung sun sa Aquarius, ang yung energy. Kasi ako cusp eh.
Yung zodiac sign ko, hate, Capricorn, Aquarius, pwede mo tingnan gano'n. Kaya siguro nagre-resonate din ako dito. Pero tingnan natin. So, paradoxes, magkasalungat, magka-opposite, pwede mo tingnan gano'n. So, like, very friendly, outgoing, pero detached and reserved. Doon, nag-resonate ako sa part na yon. Ba't nakaka-intimidate yon sa ibang tao? Hindi kasi nila maintindihan pag paradox ang ugali mo. Like yung sa akin, very friendly ako in person, outgoing, nakikipagbiruan. Pero 90% of the time, makikita mo rin ako nag-iisa. So, marami magte-testify nun. Kaya may mix sa personality ko eh. So, makita mo ako din nakikipag-usap, naka-focus lang sa computer, doon lang ako naka-focus. Pero at one point, makikita mo rin ako na nakikipagbiruan sa mga kaibigan ko, sa mga tao. Extreme. So, pwede mong tingnan ganon. Artistic, scientific, yes. Kasi practical and spiritual din akong person. So, yung artistic side meron, scientific side meron din. So, most of the time, tinitingnan ko din yung scientific na explanation ng mga bagay-bagay. So, naintindihan ko tong energy na to. Yung travel at relax sa bahay, extreme din ako doon. So, meaning, kung mag-travel ako, yes, nagta-travel din ako. Pero, kung mag-relax ako sa house, nag-hermit mode talaga ako. Meaning, hindi ako malabas ng bahay, basta-basta. So, medyo relate ako sa energy na to. Ba't ka intimidating? Good judge of character ka. Mataas ang tolerance mo sa pain. Let's say, ang hirap ng problema, nasa difficult kayo situation, yung mga tao, na-freeze na sila, hindi na sila makapag-isip. Pero ikaw, yung isip mo, tumatakbo, nakakaisip ka ng solusyon. Maganda to sa mga emergency situation. Let's say, yung mga survival na sitwasyon na kailangan mag-survive. Ikaw yung tao makakasurvive, pwede mo tingnan ganon. Kasi yung mga tao, nag-isip sila nung sitwasyon, namamroblema sila, pero ikaw, nag-isip ka paano ako tatakas dito. Kung naman sa relationship to pupunta, sa in Aquarius, pwede mo siyang tingnan na very independent energy. Parang kaya ko. So, may tendency na, kaya mo i-sacrifice sa mga personal relationship para ma-maintain mo ito. So, anything na parang magtatali sa'yo, itatali ka, huliin ka, ayaw mo, kakawala ka. Pwede mo tingnan ganon. So, nakaka-intimidate ka kasi alam ng mga tao na pag feeling mo trap ka, kakawala ka talaga. Mabilis ka mag-move on. Mabilis ka makarecover sa mga breakup. May possibility din na pag na-feel mo na sasakal ka sa relasyon, may tendency ka din na humingi ng space. So, naka-intimidate ka sa relationship. Ito naka-intimidate sa relationship kasi parang hindi mo kailangan yung partner mo. Yung partner mo na parang, kung na-question niya, kailangan niya kaya ka. May tendency ka mag-independent. Mag-independent mode. Ibig sabihin, kinakaya mo sa sarili mo. Hindi ka masyadong humingi ng tulong sa partner or sa mga tao. So, may tendency na ganon. Very intimidating. Kasi lagi ka din nagtatanong ng why. Kung na-question mo yung mga ginagawa ng tao, pwede mo tingnan ganon. Highly intelligent, matalino kang person, napaka-matalino. Pwede minsan may pagka-perfectionist, pwede mo siyang tingnan ganon. Ang focus mo sa life mo is your identity. Magaling ka mag-solve ng problem. Pwede din makasundo mo yung mga kaaway mo. So, very intimidating kasi kahit kaaway mo, kaya mo mapabait sa'yo. Pwede mo tingnan ganon. Kahit taong mga hindi mo nakakasundo, pag kinausap mo, binigyan mo ng explanation, lumalambot ang puso, o naintindihan ka nila. Magaling ka makipag-usap kasi Aquarius. Galing ka sa communication. So, nakukuha mo yung gusto mo dahil maparaan ka, magaling ka makipag-usap, alam mo kung paano may puposisyon ng sarili mo, nag-iisip ka talaga. Mataas ang survival instinct mo. Hindi ka basta-basta sumusuko or nag-give up. Nagpapatuloy ka sa kabila ng mga nakaharang sa daan mo. Hindi yun nagbibigay sa'yo ng dahilan para sumuko ka. So yan. So thank you group number 3 sa pagpunta sa reading natin. Sana nakuha may messages na para sa'yo. And punta na ako sa next group. Welcome back group number 4. So Knight of Pentacles sa tarot card. Hardworking and isang tao na very patient. So kaka-intimidate ka kasi ang haba ng pasensya mo. Pwede mo tingnan ganon.
Pwedeng very organized ka na person. Meron kang long-term goal. So talagang, kung ano yung goal mo, nakastick ka sa plano. Kahit kaano to katagal abutin, let's say, sa work, gusto mo maging manager, then yun ang goal mo, nakafocus ka doon, yun ang sinusundan mo. May possibility din na makapag-build ka ng sarili mong business. So, marami nagpunta dito, entrepreneur, mga business man, ganon, businesswoman, entrepreneur, may business. Majority nagpunta dito may business. So, ba't ka nakaka-intimidate? Nakapagtayo ka ng sarili mong negosyo. At nagiging maganda ang takbo ng negosyo mo. Nakakapagbigay ka ng value sa ibang tao. Yung value mo as a person, bilang isang tao, mataas. Bigyan ka ng sample nito. Kasi value na to eh. So, pwedeng value mo dahil meron kang value binibigay sa ibang tao. Nakakatulong ka sa maraming tao. Yung business mo, nagbibigay trabaho sa maraming tao. Yung produkto mo, nakakatulong sa maraming tao. Or yung ginagawa mo sa buhay, kung saan ka kumikita ng pera, marami ka natutulungan ng ibang tao. Medyo maganda ang work ethics mo. So, pagdating sa pagtatrabaho, pagkita ng pera, maganda ang reputasyon mo. Nakaka-intimidate ka kasi parang hardworking ka talagang person at makilates. So, kung boss ka, na-intimidate sa yung mga tao sa paligid mo kasi alam nila, meticuloso. Pwede mong tingnan ganon. Napapansin mo yung mga gawa na basta-basta lang. Pag napapansin mo, pag binabasta-basta lang yung trabaho, binapansin mo talaga yung maliliit na detalye. Kung yung iba, napapalampas nila, sa'yo hindi. So, maganda ang mga produkto mo. Nakaka-intimidate ka kasi alam mo ang trabaho mo, alam mo ang dapat na gawin mo. Kung may business ka, alam mo ang produkto mo. Alam mo kung paano mo ibebenta or ima-market ang produkto mo. Kung nasa social media ka, then alam mo kung paano mo ima-market ang content mo. Marunong ka ng content strategy na tinatawag. Alam mo stats mo. Alam mo ang takbo ng negosyo mo. Possible mahirap ka mag-maintain ng relasyon dahil sa klase ng buhay na meron ka. So, nakaka-intimidate ka kasi para mas love mo yung work kasi yung relasyon. Pwede mo tingnan ganon. Minsan, intimidating ka sa partner. Pakiramdam ng partner, wala ka ng time sa kanya. Dahil lahat ng oras mo napupunta sa trabaho. May tendency ka na maging practical. Possible, intimidating ka dahil sa patience na yon. Let's say, pwede ka magtagal sa trabaho na more than 10 years. So, nakaka-intimidate kasi paano ka nakakatagal sa isang trabaho ng ganong katagal? Kung naman may business ka, kaya mo patagalin ng business mo. Kung yung mga tao sa paligid mo nagsasara na, tumitigil na, ikaw hindi pa. Kung nasa content creation ka, nasa social media, then consistent ka. Pwede mo tingnan na parang hindi ka napapagod. Araw-araw nagpo-post or araw-araw gumagawa ng content. Para everyday nag-show up ka. So, intimidating ang energy mo kasi parang hindi napapagod. Parang walang pagod. Pwede din pumasok dito yung may mga retirement plans. So, nakaka-intimidate ka kasi parang naplano mo na yung retirement mo. Alam mo na kung saan ka pupunta, saan ka titira, nakabili ka na ng bahay mo, nakapagpatayo ka ng sarili mo ng bahay, nabilan mo na ng bahay ang magulang mo. Pwede mo siyang tingnan ganun eh. Kung bata ka sa reading, marami sa pangarap mo, natupad mo na. At meron ka ng house and lot. Meron ka ng sarili mo sasakyan. Kung naman sa partnership, nakapili ka na ng person na makasama na matagal and nagstay ka sa tabi ng person na to. Parang wala ka ng time para maghanap pa ng iba. Kung sino napili mo, pwede ka magstay loyal sa tabi ng person na yon. Long term ka mag-isip. So, ang pinipili mong partner, yung makakatulong sa'yo long term. Kung sa pagpaplano sa buhay, piniplano mo talaga mabuti. May mga milestone ka talaga. Let's say, sa ganitong age, mag-aanak ako. Sa ganitong age, mag-aasawa ako. Sa ganitong age, dapat meron na akong sariling bahay lupa. Medyo sumusunod ka sa parang timeline or milestone. Kung naman sa social media, meron ka tagang goal. Meron kang deadline. Sumusunod ka sa deadline. Mabigat ka din sa mga deadline.
solid ang foundation ng ginagawa mo. Ibig sabihin, kung anong ginagawa mo, matatag. Kung meron kang binubuong business, hindi lang to panandalian. Kung nasa entertainment business ka, let's say artista, plano mo talaga magtagal sa entertainment business. Hindi ka din takot sa mga pagbabago. So, papasok dito yung mga consistent honor student, alam mo yon, consistent na may mga awards sa office, consistent ka nare-recognize, magaganda reviews ng product mo. Super intimidating. Dahil may value eh. Yung binibigay mo or ginagawa mo or produkto mo may value talaga sa tao. Intimidate ang mga tao. Kasi parang wala kang pakialam sa nangyayari sa paligid. Focus ka lang sa ginagawa. Papasok dito yung mga taong focus and patient. Pinost ko yung quote ni Dan Coe. Parang the modern superpower natin ngayon is focus. Meron ka nun. Nilalagyan mo talaga solid foundation ng business mo. Naka-intimidate ka kasi ang goal mo is hindi ka lang magpunta sa spotlight. Ma-maintain mo yung spotlight. Pwede mong tingnan ganon. Hindi lang magkaroon ka ng business, gaano ka katagal magkakaroon ng business. Sa mundo natin ngayon, yung labanan hindi na kung makikilala ka or sisikat ka eh. Kung gaano ka katagal makikilala or yung retention. Parang nandun. So, naka-intimidate ka kasi nakaka-capture mo yung attention. Kasi may binibenta ka, na-capture mo attention ng tao. Plus, na-maintain mo attention nila. Plus, nare-retain mo talaga attention. Kasi, sa mundo natin, marami kang option eh. Alam mo yun, marami kang pwedeng panoorin, pwedeng pakinggan. Like, for example ngayon, sa video ko, may option ka na panoorin video ko or hindi, di ba? So, if panoorin mo video ko, attention mo ang kinukuha ko, pwede mo tingnan ganon. So, the more ka nag-stay sa video ko, the more nare-retain ko attention mo, the more na may value yung sinasabi ko dito. Diba? Diba guys? Kasi di ka makikinig sa sinasabi ko kung walang value at di ka manonood ng video ko kung walang value. So, ba't ka nakaka-intimidate? So, pwede mo tingnan na ikaw yung content creator doon. Alam mo kung paano mo i-maintain ng attention or i-retain ang attention ng mga tao sa mga ginagawa mo, sa value na binibigay mo. Kasi may value naman talaga sa ginagawa mo. So, magaling ka mag-strategize, alam mo ang dapat gawin, ikaw na mismo may value. Pwede mataas ang value mo. Pwede sa trabaho, mataas ang value, sweldo. Masilip, habang tila kita. Kung sa business, mataas ang potential na maging successful ang negosyo mo. And kung sa success, possible successful ka dahil napapanatili mo sarili mo nasa posisyon. Ang labanan dito, gaano katagal kang tatagal sa industriya kung nasan ka. Parang ganon. Or gaano ka tatagal sa posisyon na meron ka. Or gaano ka tatagal sa popularity na meron ka. Diba? Pwede kang sumikat one night overnight success. Parang yung one night sikat ka or one day sikat ka. Pero yung powers nang gagaling sa gaano katagal ka sa ganong posisyon. Or maalala ka ba ng mga tao pagkatapos panoorin video mo? Umi-echo ba yung boss mo sa pagtulog nila? Pag gano'n nangyayari, then most likely, intimidating ka, no? Matutulog na yung boss mo para naririnig. So ito, 11th house or sun sa 11th house sa zodiac sign na Cancer. Okay, so pag-usapan natin to, sun sa 11th house sa zodiac sign na Cancer, marami kang kayamanan. Doon na tayo. Pwede marami kang cash, marami kang alahas, marami kang magagandang bagay. Very peaceful and mayaman kang person. Gentle ka and kind. And patient listener. So, nakaka-intimidate ka kasi hindi ka basta nagbibigay ng payo kung hindi tinatanong. Wala kang energy ng know-it-all. Alam mo yon. Alam mo na alam mo sagot pero hindi mo binibigay dahil hindi naman tinatanong ng kaharap mo eh. So, very mindful ka doon. Maingat ka sa pagbibigay ng opinion kung hindi tinatanong or hindi nag-aas sa'yo. Ikaw na malam. Possible din na marami kang talagang cash sa bangko. Marami kang alahas. So, mayaman kang tao, pwede mo tingnan ganon. Nakaka-intimidate ka kasi isa kang tao na mayaman, maraming pera, may mas successful na business. Pwede meron kang passive source ng income. Ibig sabihin, kumikita ka ng pera.
talaga. Nakukuha mo loob ng mga tao kaya na-maintain mo ang attention nila. So, nakukuha mo yung power, authority mo sa pagiging mabait, sociable. Marami kang kaibigan, nakikipagkaibigan ka talaga. Mataas sa respeto sa'yo ng mga tao kasi alam nila na napaka-determinado mong person. Sun, sa 11th house, maganda to. Sikat. Pwede mong tingnan ganon. Pwede ka makilala. Pwede mong tingnan ganon. Independent kang person, pero in touch ka sa emotion mo. Piling-pili mang kaibigan mo, pero emotionally, connected ka sa friends mo. So, nakaka-intimidate ka kasi meron kang grupo ng mga tao magtatanggol sa'yo anytime. Sabihin, alam ng mga tao na meron ka talagang grupo ng mga tao na hindi ka pababayaan. Like, meron ka supportive friends. Hindi ka man talaga nag-iisa. Pwede meron kang group of people na naka-backup sa'yo, naka-support sa'yo, or party ka na isang community na tutulungan ka talaga. Kung isa ka entrepreneur, then matatag ang kumpanya na meron ka. Or meron ka investor na tumutulong sa'yo sa success ng kumpanya mo. Meron ka mga kaibigan na nasa matataas na posisyon sa life. Marami kang achievement. Dito marami kang achievement. Successful kang person. Kilala ka sa lipunan. Pinagkakatiwalaan ka ng mga tao sa lipunan. Ang Sun sa 11th house kasi, nagmumultiply ang pera mo. Pwede mong tingnan na naka-intimidate ka kasi nagmumultiply talaga ang pera mo. Like, nagtayo kang business, and pagkalipas sa isang taon, nagmumultiply ang business mo. Nagmumultiply, nagbabranch out, nagkakaroon ka ng mga franchise, or nagkakaroon ka ng mga other businesses. So, ngayong taon na to, isa lang business mo. So, after 1 year, 2 na yung business mo. After 3 years, 3 na nanganganak yung business mo. Kung naman networker ka, ang bilis mo umaakyat. Yung tao sa ibaba mo, dumadami, ang bilis. Kung naman sa pag-aasawa, ay not necessarily multiply. Kapag tila kita, di naman. Pwede mong tingnan to as yung relasyon nyo is tumatagal sa test of time. Kung sa mga kaibigan, dumadami mga kaibigan mo, quality friends dumadami sa'yo. Kung ano mang positive sa life mo, nag-multiply. And mostly, galing pa sa ibang tao. So, nakaka-intimidate ka kasi maraming taong supportive sa'yo and marami sa kailangan mo nanggagaling sa ibang tao. Like, let's say, kailangan mo ng isang opisina, may tao nagbigay sa'yo or nagbigay sa'yo ng space para magtayo ka ng sarili mo negosyo doon. Or let's say, kapatid mo, binigyan ka ng maliit na space sa bahay niya and doon itinayo mo ang tindahan mo. Gusto mo maging podcaster, may kaibigan ka nagbigay sa'yo ng mga gadget na gagamitin mo sa pagpo-podcast. Parang napapadali yung kailangan mong gawin kasi dahil sa support ng mga tao sa paligid mo. Pwede mong tingnan ganon. Recognize ka, publicly recognize possible, hardworking, and yung ginawa mo is pinaghirapan mo talaga. Pwede mong tingnan ganon. May pride ka sa ginagawa mo dahil ginawa mo naman talaga siya. Nakaka-intimidate ang dating. Kasi nagawa mong palakihin yung negosyo or nagawa mong padamihin yung mga tao sa networking business mo or nagawa mong padamihin ang pera mo sa pamamagitan lang ng focus, attention at yung paggamit ng oras ng maganda. At hindi ka rin nagmamadali. Meron din patience nandun. Dito hindi ka nagsisettle down. So, pwede mong tingnan na kung hindi mo gusto yung ino-offer sa'yo, willing ka mag-no. Willing ka mag-no. Kung inoperan ka ng isang posisyon sa trabaho, pero hindi na gusto mong trabaho, willing kang i-turn down ng offer. Kung let's say may nag-offer sa'yo sa ibang kumpanya na magandang posisyon, magandang offer, pero hindi yun yung gusto mong posisyon sa company, willing kang i-turn down yung offer na yon. Nag-iisip ka long term, kaya ka nakaka-intimidate. Hindi ka basta-basta gumagawa ng desisyon dahil lang sa emotion mo. Or dahil na peer pressure ka, or na-pressure ka. Alam mo talaga kung anong gusto mo. Dito, alam mo ang gusto mo. So, kung sila mga kaibigan mo, lipat tayo sa ganito, try natin to, hindi yun ang gusto mo, hindi ka sasama. Pwede mong tingnan ganon. So, kaya mga tao sa paligid mo, very connected and emotionally invested sa'yo, dahil most likely, pare-pareho kayong gusto. Para nahanap mo yung social tribe mo, nahanap mo yung community ng mga tao na ka-vibes mo talaga and sinusuportahan ka. And long-term ka talaga mag-isip. So, kahit anong mga flashy na mga bagay na nandyan, nakaka-distract, alam mo yon, panandalian lang, hindi mo pinapansin.
Kasi ang focus mo, yung talagang gusto mo mangyari sa buhay mo, nandun ang focus mo. So, yan. So, I think all good na tayo dito. And thank you everyone for watching our video. Sana nakuha may messages na para sa group 4. End ko na yung video dito. And I hope all of you have a blessed day. I'll see you again on our next video upload. Namaste!